Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Hello mga kapatid, magandang gabi po. Bago lang tayo nakauwi galing sa ating pagmisa wake mass doon sa dito lang sa parokya natin. First wake mass natin. No? So, greetings muna tayo. Kumusta po kayo? At ang pag-ibig at ang kapayapaan ni Kristo ay maghari nawa sa ating puso at damdamin. Hilian Goko Tano Lopez, magandang magandang gabi kapatid. So pasalamat lang tayo, may pumasok ngayon, walang pangalan no? Ngayong araw na ito, may nagpadala sa atin ng 10,000 dito sa BPI. Salamat po, walang pangalan. Meron ding nag-transfer ng 12,000, wala ding pangalan, no? Rachel Me Pagod Crospero, 5,000. 10,000 all, no? Si Jima Dumayaka, 5,000 din, no? At sa Davao Main, no? Nagpadala ng 2,000 pesos para sa building po ito. Salamat lang ako, Si Mary Jane Suarez, Leazan, 1,000. May bank transfer na 3,000 po, walang pangalan. Salamat po and then i-announce ko po ang pumasok kanina. Wala. Sensya na po. Bigla lang na oops. Sorry. May share ako sa inyo ngayon mga kapatid. Okay. Parang okay, malinaw na. So ngayon, apologetics po tayo ngayon Apologetics yung i-share ko sa inyo ngayon So, pasalamat lang ako sa mga tumulong. Meron na tayong 20 seminarians po na tinutulungan. So, nakapadala na tayo sa seminaryo ng 89,800 pesos po. And then, sa Diocese of San Carlos, Father Albert Aldia, hindi pa niya nakita yung sinisend natin. Yung paring iyon, very passionate mga kapatid. Padala na tayo ng 26,000 po. Salamat po sa inyo sa walang humpay na suporta sa ating mga programa. Okay? Ang Diyos na po ang magsukli sa mga kabutihan yung nagawa. Okay? So ngayon mga kapatid, ito yung isi-share ko sa inyo. Si Melissa Halina, nanood sa atin ngayon. Okay. So ang daming tao na bumibisita natin kanina mga kapatid. Maraming tao po. At salamat po, nabigay natin yung katotohanan at grasya ni Kristo sa mga sumasalubong natin kanina. So bukas, 7 a.m. po, open na yung office natin. At sana makarating na kayo maaga for catechism po. Nandun po ako kasama ninyo. So ito po, you can't give what you don't have. You cannot give. Common po ito. Sino ba ang i-search muna natin sino nagsabi nito?
You cannot give what you do not have. No? Common po ito. What you don't have. So, how to prepare for apologetics? Popular lang po ito, pero walang definitive, wala. So, you cannot give what you don't have. How to do and to prepare apologetics? Maganda po ito. Address po natin ito sa mga defensor katoliko. Ang ganda ng libro, Patrick Madrid, How to do Apologetics. Sabi niya, dito sa kanyang aklat, consider this admonition from St. Paul, do your best to present yourself to God as one approved, a workman who has no need to be ashamed, rightly handling the word of truth. 2 Timothy chapter 2 verse 5. So ang ganda ng pinaalala sa akin, pinaalala nating lahat, no? Una, rightly handling the word of truth. Do your best. Kailangan natin ang katotohanan ay isiwalat natin, rightly handling. Dapat gawin natin ang tama sa pagdala natin sa salita, sa katotohanan, no? Take this message to heart, from the heart, and put it into practice whenever you engage in apologetics. So, ang punto nito, dapat isabuhay natin yung ating pinipreach, sinishare natin sa mga tao, katulad ngayon, no? The Greek word which translates into English as do your best. Ito po, do your best. Is spodazo, also rendered as be diligent. Be diligent. This is a command, not a suggestion. So ano ito? This is a command. This is not a suggestion. Do your best. Other word, be diligent. No? Ito yung highlight niya. You cannot give what you do not have. Anong punto niya dito? It's not enough to merely strive to be skillful at apologetics as if your goals were to win arguments and defeat the other guy. No? It is not enough. No? Yung nasa isip mo na manalo ko, tatalunin ko sila. No? It is not enough. No? And to win arguments and defeat the other guy. Hindi daw yun maganda. This mentality is common occupational hazard. Hindi po ito maganda. No? Ito po ay paalala sa ating lahat ng mga Catholic faith defenders, ating mga defensor katoliko, mga kapatid. Among those who dabble in apologetics and can even ensnare those who may do apologetics for a living, there are not the goals of an apologist who wants to rightly handle the word of truth. Rather, your goals are, ano ba yung goal natin? Not to win arguments, not to defeat other guy. No, ano yung goal natin? Ito yun, goal. To be as clear, correct, and compelling as possible in explaining the truths of our faith. Maganda po ito. No, anong reminder sa ating lahat? Maganda po ito. Ano ang dapat nating gawin, mga kapatid? Ang goal natin, ito yung goal natin, not to win arguments, not to defeat the other guy.
Ang goal natin is to be clear, to be as clear, correct, and compelling as possible in explaining the truths of our faith. Dapat clear, correct, convincing, compelling sa ating pag-explain sa katotohanan. Ang ganda, no? You must aim to be unswervingly charitable, patient, and respectful in the way you defend the truth. Una, charitable. Dapat tayo puno ng pag-ibig, puno ng pasyensya, puno din ng respeto. Kumusta ba tayo? Nandyan ba yan sa atin? No? Yung goal natin is clear, yung explanation is clear. Pangalawa, correct. Pangatlo, compelling, convincing, mga kapatid. And then, yung virtue natin ay nandyan. Ano yung virtue natin? Charity, patience, and respectful as we defend the truth. Ang ganda, no? Yan po ang paalala natin sa mga Catholic faith defenders po. At sana po ay may natutunan kayo sa quick live lang natin. Pasalamat tayo ni Elvira Gattiera. Good evening, Father, watching from Pulo Mulok, South Cotabato. Si Army Parajes, nanood sa atin. Si Mrs. Schenk. Good evening po, Father Darwin. Si Donato Isto Coning Delceta, watching from Di Malaod, Negros Oriental. God bless, Father. Si Sanche Cabiladas Magdugo is watching. Si Grace Dawal Palamini. Si Edsa Katakutan. Mayong gabi, Father. Si Gina Bagkat Paholas Baklas, no, nanood sa atin. So mag-relive tayo mamaya, quick live lang po, sa isi-share ko sa inyo sa actual natin na nangyari. Bago tayo mag-prepare pa ako for homily for tomorrow po. At salamat po sa inyo. Fighty Maria, tatak CFD with a humble heart. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be the name, the kingdom come, the will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our deliverance, as we forgive those who trespass against us, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of the womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now at the hour of our death. Amen. Glory to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. It was in the beginning, is now, never shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Fighty Maria, tatak CFD with a humble heart po. Hello po, Father. Pwede makasal ang simbahang Katoliko, ang nakasal sa ibang sekta, hiwalay po sila. So, i-consult mo yan sa canon lawyer. And then, merong paraan ng simbahan dyan, no? So, meron tayong secret marriage, meron din tayong clandestine marriage, no? So, punta po kayo sa canon lawyer sa diocese ninyo at magpa-advise po kayo. Canonical advice po. God bless po, ha. At Fighty Maria, tatak CFD with a humble heart po. Pasalamat ako ni Army Parajes, nagpadala 50 stars. Si Gina Apatan Dinukot, 50 stars. At salamat din sa mga tumulong sa ating mga seminarista. 20 seminarians na po ang natulungan natin. Nagbayad na tayo ng 89,800. And nagpadala na din tayo sa Catholic School na muntik ng masara ni Father Albert Aldia, exorcist, isa sa mga exorcist sa Diocese of San Carlos po. Maraming salamat po sa inyo. At this coming June 28, doon tayo sa Manga District, Tagbilaran City with Father Richard Pungase. Ang ating sports and evangelization. Kita-kita po tayo doon. And then, yan po ang ating at then June 26 na tayo lilipat dahil panay ulan, no? Ng isang araw, hindi tayo nakabuhos sa ating flooring, so hindi tayo nakapagbubong. Pero malaki na po yung area natin, yung parking area natin,
kita nyo, ina-upload ko na din. Okay? At salamat sa inyong lahat po. At salamat din sa mga, babasahin ko po yung mga pangalan ninyo sa mga nagbigay sa atin para sa ipopost ko sa sunod na mga araw. Okay? Fighting Maria Tatax FD with a humble heart po. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.